Maligayang pagdating sa Ever After Tales, ang tahanan ng mga kwentong pag-ibig na hindi lang basta kinikilig, kundi tumatagos sa puso. Ngayong gabi, tunghayan natin ang isang kwento ng pangako, isang pag-ibig na laging nandyan pero hindi kailanman na ipaglaban, at isang desisyong nagbago ng lahat. Sa loob ng isang restaurant na puno ng alaala, sa pagitan ng truffle pasta at mga gabing puno ng tawa at luha, masusubok ang isang tanong. Paano kung ang taong para sa'yo ay dumating sa maling panahon? Ito ang pangako at ang lihim na twist. Isang kwento ng the right love at the wrong time. Humanda sa isang love story na magpapaalala sa atin na minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang lakas ng loob. Simulan na natin. Nagsimula ang eksena sa loob ng La Luna, kung saan paborito nilang i-order ang signature truffle pasta. Ang halimuyak ng truffles at parmesan ay humalo sa matamis na ingay ng tawanan at mahihinang bulong mula sa iba pang mga kumakain. Kabilang narito ang isang pares na tila hinubog ng tadhana para magkatabi sa isang upuan na malapit sa bintana. Si Marco at si Lian. Ang kanilang mesa ay puno ng pamilyar na kape at ang kanilang hindi pa nauubos na truffle pasta, ang paborito nilang magkasama. Saksi ang bawat sulok ng lugar na to. Sa lahat ng tawa at iyak nating dalawa. Dito, ang bawat kanto, bawat lamesa, may mga sariling kwento na nakaukit sa aming mga alaala. Ito ang aming La Luna, ang aming santuaryo ng pagkakaibigan. O higit pa, ang hindi namin sinasabing kwento. Naalala mo ba yung unang beses nating i-order to? Tanong ni Lian, nakangiti habang itinuturo ang pasta. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malumani na ilaw ng restaurant. Napakakuripot mo nun. Ayaw mong bumili dahil mahal. Sabi mo pa nga, pasta lang yan. Tumawa si Marco. Ang boses niya ay malambing at puno ng pagmamahal na tanging siya lang ang nakakaramdam. Ngunit hindi masabi. Sino ba naman ang mag-aakala na pasta lang yan ang magiging theme song ng pagkakaibigan natin? Ikaw talaga, parang kahapon lang. Flashback. Mga gabing sinusundo niya si Lian. Marco, anong oras ka na naman inabot sa daan? Alam mo namang delikado na. Ani Lian, nag-aalala habang sumasakay sa kotse ni Marco. May tinapos lang sa opisina, ayoko naglalakad ka mag-isa sa dilim eh. Sige na, dito ka na sa harap. Sagot ni Marco, iniabot ang isang supot ng paborito nitong kape. Mainit pa yan. Ngumiti si Lian. Salamat Marco ikaw talaga, ang aga mong maging tatay figure sa buhay ko. Kinagat ni Marco ang labi niya. Mas gusto ko maging... basta iba. Pero hindi niya sinabi ang huling salita. Mga promotion na dito nila sineselebrate. Congrats Lian, manager ka na! Tuwang-tuwa si Marco habang itinataas ang baso ng wine. Sila lang dalawang nandun tulad ng dati. Akala ko ba mahirap makakuha ng promotion sa department niyo? Sabi ko nga sagot ni Lian, nagniningning sa tuwa. Pero dahil sa tulong at suporta mo, nakaya ko. Salamat Marco Ikaw talaga ang lucky charm ko. Lucky charm lang ba? Bulong ni Marco sa sarili bago ngumiti ng malapad. Para sa'yo gagawin ko lahat. Mga panahong siyang naging sandalan ni Lian matapos itong lokohin ng dating nobyo. Marco, bakit ganito? Buong akala ko kasi siya na Bakit niya nagawa sa akin to? Umiiyak na sabi ni Lian sa balikat ni Marco. Basang-basa na ang damit nito sa luha. Niyakap siya ni Marco na mahigpit. Hayaan mo lang, ilabas mo lang. Ilabas mo lahat. Hindi ka niya deserve. Ang kailangan mo, yung taong mamahalin ka ng buo. Yung hindi ka sasaktan, yung hindi ka iiwan. Nagkaroon ng makahulugang tingin si Marco sa malayo. Gusto niyang sabihin, ako yun, Lian. Ako. Ngunit ang mga salitang yun, nanatili lamang sa kanyang isip. Balik sa kasalukuyan, patuloy silang nagkwekwentuhan. Alam mo, Marco, sabi ni Lian, hinayaan niyang gumala ang kanyang mga mata sa paligid ng La Luna. Marami na talagang kinita ang lugar na to sa ating dalawa, di ba?
Bawat tawa, bawat iyak, dito lahat nangyari eh. Oo naman, sagot ni Marco may diin sa kanyang tinig. Para na nga nating bahay to eh. Sino ba naman ang mag-aakala ang simpleng truffle pasta na yan na magiging saksi sa mga pinakamahalagang yugto ng buhay natin? At sa pinakamahirap, dagdag ni Lian. Nagpapahiwatig ng kanyang dating karanasan sa pag-ibig. Salamat ulit Marco ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka eh. Wala yon. Mabilis na sagot ni Marco. Ganyan naman tayo diba? Laging nandyan para sa isa't isa. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng katahimikan na puno ng hindi nasasabing damdamin. Ang hangin tila bumigat. Ang mga salitang gustong kumawala sa kanilang mga labi, nag-uurong sulong. Kung may mga bibig lang ang pader ng laluna, marahil nagsalita ng mga ito. Nagsiwalat ng mga sikretong matagal nang nakatago. Ngunit may isang taong hindi natin agad napapansin. Sa kabilang dulo ng restaurant, sa isang mesa na medyo natatabunan, nakaupo si Celeste, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata, nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong puno ng hinanakit at pagnanais. Siya, si Celeste, ang tahimik na maninira na matagal nang nagmamanman. Aba, ang saya niyo naman. Bulong ni Celeste sa kanyang sarili, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa baso ng tubig. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan magiging ganyan ang kayo? Hindi alam ni na Marco at Leah ng anino na sumusunod sa kanila. Ang lihim na nagmamaniobra ng bawat galaw, bawat salita, bawat hindi nasasabing pag-ibig. Para sa kanila, si Celeste ay isang kilala lamang. Isang dating katrabaho ni Marco, walang sapat na dahilan para paghinalaan. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, nagtatago ang isang masalimuot na plano. Isang plano upang tuluyang sirain ang anumang pag-asa ng pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Ang laluna, ang kanilang bahay, magiging sentro ng isang laro ng manipulasyon na kanilang hindi nalalaman. Ang kanilang truffle pasta tuluyang magiging kapaitan. Maliban kung may isang maglakas loob na buwagin ang lahat ng kasinungalingan. Ang laluna ay patuloy na naging saksi sa bawat kaganapan sa buhay ni Marco at Lian. Ngunit habang tumitindi ang kanilang pagkakaibigan at ang hindi nasasabing pagmamahalan, lalo namang sumisid si Celeste at ang kanyang plano. Si Celeste ang event coordinator ng kasal at dating may gusto kay Marco. Matagal na si Celeste sa background, tila isang simpleng kakilala sa kanilang social circle. Ngunit ang kanyang puso ay nanlalamig at napupuno ng inggit sa bawat sulyap na nakikita niya kina Marco at Lian. Bakit palagi na lang si Lian? Bulong ni Celeste sa kanyang sarili habang nakikita niya si Marco na masayang sinasamahan si Lian palabas ng opisina. Dala-dala ang mga gamit nito. Hindi ba niya nakikita na mas bagay kami? Na mas dapat ako ang nasa tabi niya? Hindi niya kayang tanggapin na si Lian ang pinakamalapit kay Marco. Para kay Celeste, si Marco ay parang isang gantimpala, isang tropeyo na dapat ay sa kanya. Ang pagiging best friend ni Lian, isang hadlang na kailangan niyang alisin. At ito ang nagtulak sa kanya upang tahimik na magmanipula. Isang madilim na maestro na kasinungalingan. Isang hapon nagkausap si Celeste at Lian sa isang cafe. Kunwari casual na catch up. Kamusta ka na Lian? Hindi na tayo masyado nagkikita ah. Bati ni Celeste, malapad ang ngiti, ngunit may bahid ng panunukso sa kanyang mga mata. Okay lang naman ako, medyo busy lang sa trabaho kasi. Sagot ni Lian, umiinom ng kape. Ikaw, mukhang masaya ka yata ah. Ngumiti si Celeste. Ako? Happy naman. Teka, nag-uusap nga pala kami ni Marco the other day. Binanggit niya yung tungkol sa inyo. Tungkol sa ano? Tanong ni Lian, kinabahan. Yung ex niya? Alam mo na, yung girlfriend niya dati. Ang tagal din pala nila. Sabi niya parang ayaw na niyang balikan ng ganong klaseng relasyon. Feeling niya mas gusto niyang casual lang. O yung parang kaibigan lang. Nilagyan niya ng pagdududa ang boses niya. Nagulat si Lian. May girlfriend siya nun? As in dati? Hindi ko alam yan ah. Oo naman. Sagot ni Celeste, nagkukunwaring inosente. Actually, hindi lang isa. Medyo playboy si Marco dati, di ba?
Kaya nga siguro gusto niya friendly lang ang relasyon niya. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan kung sakaling maging kayo tapos maghiwalay din. Naramdaman ni Lian ang paglamig ng kanyang dugo. Ang mga salitang yun tumimo sa kanyang puso. Nagtanim ng buto ng pagdududa. Kung si Marco ay may lihim na dating girlfriend na hindi niya nabanggit, at kung ganun ang pagtingin nito sa relasyon, paano pa niya aaminin ang kanyang nararamdaman? Nagalinlangan si Lian. Samantala, kinausap din ni Celeste si Marco. Hi Marco! Kumusta? Bati ni Celeste sa telepono nang tawagan niya ito. Ayos lang, ikaw? Sagot ni Marco. Nagkausap kami ni Lian. Ang tagal na din nating hindi nagka-catch up eh. Oo nga, may gusto ka bang sabihin? Actually, oo. Sabi ni Celeste ang kanyang boses, tila nag-aalala. Napansin ko lang Marco. Masyado kayong close ni Lian, di ba? Baka mamaya ma-misinterpret. Alam mo naman si Lian, sensitive yan. Hindi niya siguro gugustuhin masira ang pagkakaibigan niyo. Lalo na kung may iba kayong nararamdaman. Nagtaka si Marco. Ano ka ba? Kaibigan ko si Lian. Wala namang mali siya yun. Alam ko yun. Pero iba kasi ang dating kay Lian eh. Narinig ko siya minsan na nagsasabi sa isang kaibigan niya na ayaw niyang mag-take ng risk sa friendship niyo kasi nga importante ka sa kanya. At importante yun sa kanya. Ayaw niya masira kahit ano pa man, kaya siguro mas maigi kung i-maintain niyo yung pagiging best friend mo sa kanya para hindi siya ma-confuse o kaya magkaroon ng expectations. Lumambot ang mukha ni Marco. Ang idea na baka masira ang kanilang pagkakaibigan, nagpahinto sa kanya. Ang iniisip ni Lian na ayaw nitong masira ang kanilang pagkakaibigan, nagpuno sa kanya ng pagdududa at nakalimutan niya ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Lian. Hindi niya alintanan ang lahat ng impormasyong yun galing lamang sa mapanlinlang na bibig ni Celeste. Tuluyan nang nagkaroon ng misunderstanding sa pagitan nilang dalawa. Bawat sulyap, bawat paglapit, binibigyan ni Celeste ng iba't ibang interpretasyon sa bawat isa. Isang gabi, habang nagiinuman sina Marco at Lian sa La Luna, pagkatapos ng isang matagumpay na proyekto. Ang galing mo talaga, Marco! Sabi ni Lian nakatingin sa kanya nang may paghanga. Wala na ako masabi. Feeling ko ang swerte ko lang dahil kaibigan kita. Ako rin, Lian. Sagot ni Marco, pinipilit na itago ang hapdi sa salitang kaibigan. Maswerte rin ako dahil ikaw yung kasama ko na mangarap at tuparin ang lahat ng to. Sa isip ni Lian. Kung alam mo lang, Marco, hindi lang yan ang gusto kong sabihin. Hindi lang kaibigan. Sa isip ni Marco. Kung alam mo lang, Lian, hindi lang yan ang gusto kong marinig. Sana higit pa sa kaibigan. Tahimik si Celeste na nagmanipula. Bawat salita, bawat aksyon. Kalkulado. Pinilit niyang lumayo ang dalawa sa isa't isa, gamit ang kanilang sariling takot at pag-aalangan. Nagtagumpay siya sa ngayon. Ang hindi nasasabing pag-ibig na natiling lihim, habang ang kanilang pagkakaibigan naging isang pader na hindi niya kayang gibain. Dahil sa takot na baka masira ang lahat. Ang truffle pasta na natiling matamis, ngunit unti-unting napapalitan ng isang mapait na lasa ng panghinayang. Ang kanilang kwento na dapat ay puno ng pag-ibig, tinahak ang landas ng pagdududa at pag-alinlangan. Lahat dahil sa anino ni Celeste. Ang araw ng kasal ay dumating. Nagbabadya ng isang bagong kabanata sa buhay ni Lian, ngunit hindi kasama si Marco. Sa malaking simbahan, ang mga dekorasyon ay nagpapakita ng isang pagdiriwang ng pag-ibig. Ngunit para kay Marco, ito ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali at ng mga salitang hindi niya nasabi. Siya, bilang best man, ay nakatayo sa dulo ng altar, pilit na ngumingiti, habang unti-unting lumalapit si Lian sa kanyang forever. Ang musika ay nagmistulang tumugtog. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. Lahat ng mata nakatuon kay Lian na lumitaw na parang isang panaginip sa kanyang puting gown. Ang kanyang ngiti, nakakabulag, kay ganda ni Lian. Ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata na tanging si Marco lamang ang nakakakita. Nakita ni Marco ang mga kislap ng kanyang dating pangako na hindi natupad. Isang pangako na hindi niya kailanman nasabi ng direkta kay Lian. Ngunit sa kanyang sarili, paulit-ulit niya itong sinasariwa.
Flashback. Hindi lang ilang beses umalingaw-ngaw sa isip ni Marco ang mga salitang ito habang nakatitig siya sa tuwid na likod ni Lian na naglalakad sa harap niya sa isang busy street o habang pinapanood niya itong tumatawa kasama ang ibang kaibigan. Pangako, hinding-hindi kita iiwan. Ikaw ang sentro ng mundo ko. Bulong niya sa hangin. Isang gabing mag-isa si Marco sa laluna umiinom ng kape at kumakain ng truffle pasta habang naghihintay kay Lian na dumating. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa bintana at ang determinasyon ay sumilay sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Siya lang, walang iba. Ang mga salitang to tila isang sumpa, isang taimtim na pangako sa kanyang sarili na hindi niya kayang ipahayag kay Lian. Balik sa kasalukuyan. Bawat hakbang ni Lian ng pasilyo ay tila isang martilyo na tumatama sa puso ni Marco. Ang bawat bulong ng "ang ganda niya" mula sa mga bisita ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding panghihinayang. Nandun siya, matagal ng best man ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, best man din siya sa kasal ng babaeng mahal niya. Ikakasal sa iba. Isang masakit na irony. Sa isip ni Marco. Lian, bakit hindi ako naging matapang? Bakit hinayaan ko mawala ka sa akin? Ang mga mata ni Lian ay naglakbay sa mga tao hanggang sa nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Isang iglap, ang kanyang ngiti ay tila ng lambot, may bahid ng lungkot. Nakita ni Marco ang tanong sa mga mata nito, isang tanong na pareho nilang alam ang sagot, ngunit hindi na maaaring balikan. Isang huling tingin, puno ng mga hindi nasabing salita at mga damdaming pinipigilan. Pagdating sa dulo, si Ethan ang kumuha ng kanyang kamay. Si Ethan ang matangkad at maginong lalaki na nagpakita ng sapat na tapang upang umamin sa nararamdaman niya. Isang bagay na hindi nagawa ni Marco. Kumunot ang noo ni Marco. Pilit pa ring ngumingiti habang pinapanood niya kung paano hawakan ni Ethan ang kamay ni Lian ng may pagmamahal. Ang kaniyang mga kamay ay nanlamig at ang kaniyang pagnanais na agawin si Lian halos hindi na niya mapigilan. Lian, bati ni Ethan, ang kaniyang ngiti ay totoo, hindi tulad ng kay Marco. Ang ganda-ganda mo. Salamat, sabi ni Lian, ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang mga tinig ng pari nagmistulang umalingaw sa simbahan. Ang mga salita ng pangako at pag-ibig, tila mga panunodyo sa tenga ni Marco. Nilingon niya ang upuan ni Celeste na nakangiti ng may kakaibang saya, na tila may lihim itong alam. Napansin ni Marco ang kislap sa mga mata ni Celeste. Isang kislap na tila nagsasabing, tagumpay ako. Sa isip ni Marco, ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng kwento namin? Ang kwento na hindi pa nga nagsisimula ay tapos na. Sa mga sandaling yon, ang laluna ay tila lumitaw sa kanyang isip. Ang kanilang mesa, ang dalawang truffle pasta, ang lahat ng tawa at iyak, ang lahat ng pangarap na binuo nila sa pagitan ng bawat subo ng pasta ay biglang naging abo. Nagkaroon ng isang malalim na paghinga si Marco. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Hindi na siya makapag-react. Kailangan niya maging matatag para kay Lian. Subalit sa loob-loob niya, unti-unting nabubuo ang isang buto ng galit at hinanakit. Hindi kay Lian, hindi kay Ethan, kundi sa kanyang sarili. Sa takot niya at sa mga hindi nasabing salita. Ang seremonya ay nagpatuloy at ang bawat salita ng pari nagiging isang sugat sa kanyang puso. Ang singsing ay isinuot, ang mga pangako ay binitiwan, at ang halik ibinigay. Ang lahat ay nakangiti, nagpapalakpakan. Ngunit sa isang sulok, si Marco ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay pilit na kalmado. Ang kanyang puso dinudurog. Ang pait ng hindi nasampit na pag-ibig, bumalot sa kanya. Isang mapait na paalala ng mga pagkakataong binaliwala niya, ng mga salitang pinili niyang itago. Ang araw na ito hindi ang pagtatapos ng kanyang pag-ibig, kundi ang simula ng kanyang paghahanap sa katotohanan.
Sa loob ng laluna, sa paglipas ng mga buwan bago ang kasal ni Lian, ang hangin ay puno ng mga hindi nasasabing salita. Palihim na titig ni Lian ang sumusunod sa bawat galaw ni Marco, bawat tawa, bawat seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Sa bawat pagtikim nila ng truffle pasta, may mga pagkakataong gustong umamin ni Lian. Ang kanyang puso halos tumabas sa dibdib niya sa bawat pagtaas ng kanyang baso o sa bawat pagdampot ng tinidor. Ngunit bawat beses, may maling impormasyon na pumipigil sa kanya. Isang anino na humihila sa kanya pabalik sa takot at pagdududa. Isang gabi, ilang linggo bago pa dumating si Ethan sa eksena, nag-iisa si Lian sa isang upuan sa laluna. Nakatingin siya sa truffle pasta. Ngunit hindi niya malasahan ang pamilyar na sarap. Nagpadala siya ng text kay Marco. Marco, pwede ka bang pumunta dito sa laluna? May gusto lang sana ako sabihin. Sige, on my way. May problema ba? Nang dumating si Marco, nakita niya si Lian na nakatulala. Anong problema? Bakit tahimik ka? Tanong ni Marco, umupo sa tapat niya. Wala naman, gusto lang kita makasama. Sagot ni Lian, subalit ang kaniyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Naghanda siya, ito na. Ngayon na ang pagkakataon. Marco, um, may, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Matagal ko na tong daladala eh. May problema ka ba sa trabaho o sa bahay? Pwede ka namang mag-share sa akin, alam mo yan. Hindi. Mm, Tungkol to sa atin. Sa, sa nararamdaman ko. Nagulat si Marco parang may pumitik sa kanyang puso. Ano yun, Lian? Na mga sandaling yon ang telepono ni Marco ay nag-vibrate. Ito ay isang text message mula kay Celeste. Reminder Marco, keep the best friend image. Narinig ko kay Lian na ayaw niyang masira ang friendship niyo. Kaya huwag ka na mag-expect. Baka magulo ang lahat. Ang mensahe ni Celeste, dumating sa pinakamasamang oras. Ang tapang na unti-unting nabubuo sa puso ni Marco, biglang gumuho. Ang mga iniisip niyang paggamin, napalitan ng pag-aalinlangang itinanim ni Celeste. Naalala niyang sinabi ni Celeste na, playboy si Marco dati, di ba? At mas gusto niyang casual lang, o yung parang kaibigan lang. Ang mga salitang yon ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hoy Marco, nandyan ka pa ba? Tanong ni Lian, nagtataka sa biglang pagpapalit ng ekspresyon sa mukha ni Marco. Oo, nandito pa. Sagot ni Marco, pilit na ngumiti. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Pinilit ni Lian na ayusin ang kanyang mga salita. Marco, simula pa lang, ikaw na yung kasama ko sa lahat eh. Ikaw yung sandalan ko. Sa loob-loob ni Lian, gustong sumigaw ng kanyang puso. Mahal kita, Marco. Gusto kong maging higit pa sa kaibigan. Ngunit ang mga salita mula kay Celeste, nagdulot ng isang matinding takot sa puso ni Marco. Takot na masira ang pagkakaibigan nila, takot na mawala si Lian sa kanyang buhay, kung sandaling magkamali sila. Alam ko, Lian, at ganun din naman ako sa'yo. Ikaw din ang sandalan ko. Alam mo, swerte na magiging boyfriend mo. Para na kitang kapatid. Ang huling salita ni Marco, kapatid, tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Lian. Ang kanyang mukha nawala ng kulay. At ang mga salitang gustong kumawala sa kanyang bibig, biglang natuyo sa kanyang lalamunan. Ang buong pagkakataon ang kanyang tapang na inipon sa loob ng maraming taon. Naglaho na parang bulag. Hindi niya alam si Celeste ang nagudyo kay Marco na panatilihin ang best friend image dahil ayaw daw ni Lian masira ang friendship nila. Kapatid, matapos ang lahat, kapatid lang ako sa iyo, Marco. Sa isip ni Lian. Pilit siyang umiti kahit na ang kanyang mga mata ay halos lumuha na. Oo, yan nga, kapatid. Oo, kapatid. Ulit ni Marco na tila kinukumbinsi ang sarili. Ang swerte na magiging boyfriend mo kasi napakabait mong tao. May magmamahal sa'yo talaga. Sa kanyang puso, si Lian ay nasaktan. Ang kanyang pag-amin hindi natupad. Nabaliwala dahil sa isang maling impormasyon at sa kanyang sariling takot. Hindi niya alam na ang lahat ng yon,
bahagi ng masalimuot na plano ni Celeste. Ang truffle pasta sa harap nila biglang naging plain at walang lasa. Sumasalamin sa kanyang nadaramang kawalan ng pag-asa. Dahil sa gabing yun, lumakas ang pag-asang hindi na magiging sila. Naging mas mahirap para kay Lian na magpadala ng senyales at para naman kay Marco, lalo siyang naging bulag sa mga possibility. Ang kanilang kwento ng pag-ibig napunta sa isang dilim na tanging ang anino ni Celeste ang nakakalam. Ang lahat ng pagkakataon napunta sa wala. At ang dalawang puso na dapat ay nagkaisa, tuluyang nagkalayo. Dahil sa mga salita ng isang taong nagtatago sa likod ng kanilang pagkakaibigan. Ang kasalang pinaghandaan ng matagal ay nagsimula na at ang reception puno ng buhay. Ang musika ay malakas, ang tao ay nagtatawanan at ang mga ilaw ay nagniningning. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, si Marco na nakaupo sa best man's table ay naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam ng uneasiness. Ang kanyang mga mata ay palihim na sinundan si Lian na masayang sumasayaw kasama si Ethan. Para kay Marco, ang bawat ngiti ni Lian ay isang sundang sa kanyang puso. Habang naglalakad siya papunta sa comfort room, narinig ni Marco ang dalawang babae na nag-uusap sa isang sulok. Medyo malapit sa likod ng stage. Kilala niya ang isa sa kanila. Isa sa mga bridesmaids. At ang kasama nito, si Celeste, ang event coordinator. Nagtago si Marco sa likod ng isang malaking dekorasyon. Hindi sinasadyang mapakinggan ang kanilang pag-uusap. Ang ganda ng kasal, Celeste. Ang galing mo talaga as coordinator. Bulong ng bridesmaid. Salamat. Sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki. Pero alam mo, masaya ako sa nangyari na to. Para sa wakas si Lian at Marco hindi na magulo. Sabi ko na nga ba, hindi sila magkakatuluyan eh. Nagulat si Marco. Ano ang ibig sabihin ni Celeste? Pero akala ko ba may something silang dalawa? Ang close nila eh. Sabi ng bridesmaid. Close lang pero kaibigan lang. Alam mo, sinabihan ko si Lian noon na secret relationship lang ang gusto ni Marco. Na may ex siyang ayaw ng balikan ng commitment. Kaya yun, lumayo si Lian. Na gusto kasing maging single ni Marco eh. At yung sa kanya naman kay Marco, sinabi ko sa kanya na ayaw ni Lian na masira ang friendship. Kaya dapat magstay lang silang best friend label. Nagulantang si Marco sa kanyang narinig. Ang mga salitang yun parang yelo na bumuhos sa kanya. Nagdulot ng matinding lamig sa kanyang buong katawan. Ang secret girlfriend ni Marco, ang ayaw ni Lian masira ang friendship, ang lahat ng mga pagdududa, ang lahat ng pag-aalinlangan na pumigil sa kanya na umamin kay Lian. Nagmula lamang sa isang tao, kay Celeste. Nagsalita ang bridesmaid. Ha? Pero bakit mo ginawa yun, Celeste? Hindi ba mali yun? Mali. Hindi ah. Ginawa ko lang kung ano yung tama. Hindi sila para sa isa't isa. Dapat wala na lang. At saka, matagal ko nang gusto si Marco. Kung hindi niya ako kayang mahalin, edi wala na lang siyang mamahalin. Hindi ko hayaang mapunta siya sa iba. Lalong-lalo na kay Lian. Ang kanyang poses, puno ng mapait na inggit. Narinig ni Marco ang mga salitang yun ng malinaw. Bawat isa tila tumatama sa kanyang puso. Ang kanyang utak mabilis na nag-ugnay sa lahat ng pangyayari. Ang mga pagdududa ni Lian, ang kanyang sariling pag-alinlangan, ang kanyang mga pagkakataong hindi nasamantala. Lahat ng manipulasyon, lahat ay kasinungalingan. Sa isip ni Marco, hindi totoo to. Ang lahat ng to'y dahil sa kanya. Ang galit ay bumalot sa kanya, ngunit mas matindi ang sakit at panghihinayang. Ang katotohanan ay niyakap siya ng mahigpit. Hindi sila nagkatuluyan dahil sa maling impormasyon at takot. Ang kanyang pag-ibig kay Lian, ang kanyang pagnanais na ipagtapat ang lahat, ay pinigilan ng isang tao. Ang mga taon ng pagkakaibigan, ang lahat ng alaala sa laluna, ang truffle pasta, lahat ay nilaso ng kasinungalingan. Hindi na siya nakatagal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto niyang sumugod kay Celeste, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang kahihiyan at sakit ay mas matindi. Walang salita, walang paalam. Tumalikod si Marco mula sa pinagmula na kasinungalingan at naglakad palayo. Marco, saan ka pupunta?
Tanong ng isa sa mga bisita nang makita siyang papalabas. Hindi niya to pinansin. Naglakad siya palabas ng venue. Ang kanyang utak puno ng kaguluhan. Ang sariwang hangin sa labas hindi nakatulong para palamigin ang kanyang ulo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Mula sa malayo, nakita ni Lian si Marco na mabilis na lumabas. Bakit siya umalis? Ang kakaiba sa kanyang mukha, parang may nasaktan. Marco! Tawag ni Lian, ngunit hindi siya narinig nito. May pahiwatig sa kanyang puso na may malalim na mali. Ang kanyang instinct nagsasabing kailangan niyang habulin si Marco. Nagpaalam siya kay Ethan na nagtataka rin sa pagalis ni Marco at mabilis na lumabas ng venue. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay nagsimula na at ang lahat ng kanilang paniniwala ay malapit ng masira. Ang labas ng venue ay dilim. Tanging ang malabong ilaw mula sa loob at ang mga ilaw ng kalsada ang nagbibigay liwanag. Naabutan ni Lian si Marco sa isang malayong sulok, nakasandal sa pader. Ang muka ay nakatingala sa kalangitan. Tila nagdadasal sa mga bituin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at nakita ni Lian ang pagpatak ng luha sa pisngi nito. Marco? Tanong ni Lian, ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-aalala. Nagulat si Marco. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at humarap kay Lian. Lian, anong ginagawa mo dito? Dapat nasa loob ka. Ikaw ang tatanungin ko niyan. Bakit ka lumabas? May problema ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Lian, lumapit sa kanya. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang mga damdamin. Lian, ang lahat ng to kasinungalingan. Nagtaka si Lian. Anong sinasabi mo? Si Celeste, siya ang may pakana ng lahat. Sigaw ni Marco, malalim ang kanyang hininga upang pigilan ang kanyang emosyon. Siya ang nagmanipula sa atin. Siya ang nagsabi sa akin na ayaw mo masira pagkakaibigan natin. Na dapat kong panatilihin ang best friend image. Naramdaman ni Lian ang paghinto ng kanyang puso. Ano? Hindi yan totoo. Ang sinabi niya sa akin, may secret girlfriend ka raw noon at ayaw mo ng commitment. Kaya nga ni minsan hindi ko sinubukang umamin sa'yo eh. Nagkatinginan sila, ang mga matay puno ng pagkabigla at matinding sakit. Ang buong mundo nila tila gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng mga pagkakataong hindi nasamantala, ang lahat ng mga hindi nasabing salita ay dahil sa isang tao. Kung naging matapang lang ako, kung hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan niya, sana hindi tayo umabot dito. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng matinding pagsisisi. Marco, kung sinabi mo lang sana eh. Kung pinagtapat mo lang sana ang nararamdaman mo, Marco, hindi sana tayo nakulong sa takot at pag-alinlangan. Ang kanilang mga salita ay naghalo, puno ng hinanakit at panghinayang. Ang malamig na hangin tila nagiging saksi sa kanilang pag-amin na dumating ang napakabagal. Biglang nagkaroon ng gulo sa loob ng resepsyon. Narinig nilang sigawan at ang mga bulong ng mga tao. May mabilis na lumabas. Ito si Ethan. Ang kanyang mukha ay galit na galit at may hawak siyang telepono. Lian, Marco! Kailangan niyo tong malaman! Sigaw ni Ethan, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Narinig ko ang lahat! Ang lahat ng kasinungalingan ni Celeste! Nagulat sina Lian at Marco. Anong nangyari? Tanong ni Lian. Ipinaliwanag ni Ethan na habang nagpapahinga siya sa isang silid, hindi niya sinasadyang marinig ang isang tawag ni Celeste. Nag-uusap si Celeste sa isang kaibigan tungkol sa kanyang tagumpay sa paghihiwalay kina Marco at Lian. Hindi lang yon, nalaman din ni Ethan ang isang mas malalim na twist. Si Celeste pala ang nagpakalat ng maling impormasyon kay Ethan din, kaya naging insecure ito sa closeness ni na Marco at Lian. Sinabihan niya ako na insecure ka, Lian, sa pagiging close niyo ni Marco at na dapat daw maging aggressive ako para hindi kanya maagaw. Na dapat ko raw agaran kang pakasalan para wala nang pag-asa si Marco.
Nang gilala sina Lian at Marco. Ang lahat ng pagdududa ni Ethan, ang kanyang pagmamadali, ang kanyang minsan ay possessive na ugali. Lahat itinanim ni Celeste. Kaya pala, kaya pala ang bilis ng lahat eh. Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Ang lahat sa relasyon natin, Lian, puno ng kasinungalingan. Nalaman ko na hindi ako ang mahal mo. Si Marco ang mahal mo. Ethan, I'm so sorry. I'm really sorry. Sa loob ng venue, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Nalaman ng lahat ang manipulasyon ni Celeste. Ang mga bisita na kanyang pinagsilbihan bilang event coordinator ay galit na galit. Ang kanyang pangalan bilang isang profesional ay tuluyang nasira. Si Celeste, ang anino sa likod ng lahat, ay nabuking. Nawala ng kredibilidad. Ang kanyang maskara tuluyang nahulog. Naglantad ng isang pusong puno ng inggit at kapaitan. Habang nagkukumpulan ng mga tao sa paligid ni Celeste sa loob, sa labas, ang tatlong tao ay nakatayo sa ilalim ng lamlam ng ilaw. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit. Pagdududa, isang bagong kislap ng pag-asa. Ang kasal, tuluyang nawasak. Ngunit sa pagkawasak na yon, may nagbukas na bagong pinto para sa katotohanan. Si Ethan, kahit nasaktan, nakakita ng kalinawan. Sina Marco at Lian sa wakas ay nagkaharap. Ang kanilang mga damdamin, hindi na may tatago. Ang lahat ng kasinungalingan ay nalantad at ngayon, marami pa silang dapat ayusin. Ngunit sa ngayon may pag-asa na gawin to ng may katotohanan. Ilang buwan ang nakalipas. Maraming nagbago. Ang iskandalo sa kasal ni Lian at Ethan naging mainit na usapan sa loob ng ilang linggo. Ang reputasyon ni Celeste tuluyang nawasak. Ang kaniyang manipulative na pag-uugali ay naging usap-usapan at nawalan siya ng lahat ng kredibilidad sa industriya. Naglaho siya na parang bula, isang malungkot na paalala ng kapangyarihan ng inggit. Si Lian ay single na. Nakipaghiwalay siya kay Ethan nang ma-realize niyang hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Ang kanilang relasyon, binuo sa kasinungalingan at pagdududa. Kahit na sinubukan nilang ayusin ito, ang sugat, masyadong malalim. Pinili ni Lian ang katotohanan at ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Si Marco naman natutong maging matapang. Ang pagbubunyag ng mga kasinungalingan ni Celeste nagbigay sa kanya ng isang matinding aral. Ang takot na masira ang pagkakaibigan, napalitan ng takot na mawala ang pag-ibig dahil sa kanyang sariling kakulangan ng tapang. Buwang-buwan niya itong pinag-isipan, pinaghandaan at ngayon handa na siyang harapin ang lahat. Isang gabi sa La Luna, ang kanilang paboritong lugar. Parehong mesa malapit sa bintana, kung saan nagsimula ang lahat. 2 truffle pasta ang inihanda. Ang pamilyar na halimuyak ay lumilipad sa hangin. Nagdadala ng mga alaala, ngunit ngayon ay may bagong pag-asa. Ngunit hindi na bakante ang upuan sa tapat ni Marco. Naroon si Lian, ang kanyang mga mata ay pamilyar pa rin. Ngunit may bagong kislap na pag-asa. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng katahimikan na puno ng mga hindi nasasabing salita. Kumusta? Ayos lang. Ikaw? Ngumiti si Lian. Okay lang din. Nakahinga na ako ng maluwag. Nagsimula silang kumain ngunit ang hangin ay puno ng hindi nasasabing tensyon. Alam nila na may mahalagang pag-uusapan. Isang pag-uusap na matagal nang dapat nangyari. Lian, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi na ako natatakot ngayon. Lian, hindi ka lang isang kapatid para sa akin. Hindi lang ikaw isang best friend. Nasandalan ko at bilang sandalan mo. Mahal kita, Lian. Nagulat si Lian, ang mga salitang matagal niyang hinintay sa wakas ay nabigkas. Ngunit sa pagkakataong to, walang duda, walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Pero ngayon, hindi na dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa matinding kaligayahan at lunas. Ito ang mga luha ng katotohanan ng pag-asang matagal nang nawala. Mahal din kita, Marco.
Matagal na, pero natakot ako eh. Natakot ako sa mga sinabi ni Celeste. Natakot ako na baka kaibigan lang talagang turing mo sa akin. Patawad, Lian. Patawad din dahil naging duwag ako. Patawad dahil hinayaan ko ang masira ang lahat dahil sa takot ko, sa kaduwagan ko, at hindi na mauulit yun. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa harap ni Lian sa kanilang paboritong mesa sa Laluna. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng isang singsing na simple ngunit elegante. Lian, mahal na mahal kita. Pangako hindi na wrong time. Ngayon tama na. Will you marry me? Tumakip si Lian sa kanyang bibig. Ang kanyang luha ay patuloy na bumubuhos. Ang truffle pasta tuluyan ng nalimutan. Ngayon na ang tamang oras. Ngayon na ang tamang pag-ibig. Oo, Marco. Oo. Magpapakasal ako sa'yo. Niyakap ni Marco si Lian na mahigpit. Ang kanilang mga puso nagkaisa sa isang matamis na sandali. Ang Laluna muling naging saksi. Hindi sa panghinayang, kundi sa isang bagong simula. Isang bagong pangako. Ilang buwan pa ang lumipas, ang simbahan ay puno ng mga bulaklak, mga bisita ay nakangiti. Si Lian naglalakad muli sa aisle. Suot ang kanyang puting gown. Ngunit sa pagkakataong to, ang kanyang ngiti ay tunay. Walang anumang bahid ng kalungkutan. Ang kanyang mga matay nagniningning sa pag-ibig. Pagdating sa dulo, si Marco, hindi bilang best man, kundi bilang kanyang groom, ang humawak sa kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay matamis, puno ng pagmamahal at higit sa lahat ay tapang. Sabi ni Marco, minsan, hindi tao ang kalaban, kundi takot at maling impormasyon. Ngunit kapag natutong maging matapang ang dalawang tao, kayang itama ang maling timing. Ang pag-ibig, karapat-dapat sa tapang. At sa wakas, sa Laluna, kung saan nagsimula ang lahat, nagtapos ang isang kabanata ng panghihinayang at nagsimula ang aming tunay na kwento ng pag-ibig. Ngayon, tama na ang lahat. At sa wakas, siya ang humawak sa kamay ni Lian sa dulo ng aisle, handang simulan ang kanilang walang hanggang paglalakbay. Ang truffle pasta, mananatiling simbolo ng kanilang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito ay simbolo ng pag-ibig na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. At doon nagtatapos ang kwento ni Marco, Lian at Ethan. Isang pangako na hindi natupad, isang pag-ibig na hindi na ipaglaban, at isang pagkakataong minsan lang kumatok pero hindi na pagbuksan. Minsan sa buhay may mga taong dumadaan para turuan tayo kung paano magmahal, kahit hindi sila ang makakasama natin habang buhay. Dahil hindi lahat ng forever na uuwi sa kasal. May mga pag-ibig na mananatiling alaala, pero sapat na para baguhin tayo. Kung naaantig ang puso mo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang Ever After Tales para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa atin na ang bawat pag-ibig, kahit hindi nagkatuluyan, ay may saysay. Hanggang sa susunod na kwento, kung saan may bagong simula, bagong aral at panibagong pag-asa. Ito ang Ever After Tales, dahil sa bawat pagtatapos, may kwentong mananatili.